konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, July 26, 2025. Kamusta naman ho ang ating mga kababayan? Buong linggo ho tayong pininsala ho ng habagat ng tatlong bagyo. At sana ho kung kayo ho ay napinsala nito mga bagyong ito, ay kayo ho ay nasa maayos na kalagayan ngayon at napaabot na ho ang tulong ng LGU at ng pamahalaan ho sa inyo. At sana naman ho mas kaunting bagyo ang pumasok ngayong taon sa ating bansa. Alam naman ho natin, hindi natin maiiwasan ng mga bagyo dito sa Pilipinas. Pero sana ho ay mas kaunti lang pumasok na bagyo at hindi ho ito maging mapaminsala. At syempre ang dami ho nating pag-uusapan ngayong araw. Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating programa ngayong araw. Pag-uusapan ho natin ang pagdedeklara ng Korte Suprema doon sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na unconstitutional. Ito, mainit-init lamang ho ito kahapon lamang ho ito inilabas ng Korte Suprema. Kaya pag-uusapan ho natin yan ngayong umaga. At syempre pag-uusapan din ho natin yung darating na State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Eto, napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Programa natin, ang programa ho natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ayan nga ho, talagang kahapon ho ay naglabas ho ng unanimous decision itong Korte Suprema na kung saan sinasabi ho nila na unconstitutional itong Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At kung maalala nyo ho kasi, 4 na impeachment complaints nga ho, ang inihain sa House of Representatives itong nakaraang taon. So una ho 3 ho yan noong Disyembre doon sa mga private citizens ho. 3 complaints ho yan. So noong December nga ho, At yung ika-4 ho na impeachment complaint ay galing mismo doon sa mga mambabatas. Dito nga ho noong Pebrero, ito nga yung sinasabi nilang 1/3 na ho, 1/3 ng miyembro ng House of Representatives ang pumirma ho para ho dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
Kaya ito, kaya kahapon ho, ito ho ang may naghain ho, no? May dalawang petisyon ho na naghain para ibasura itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bilang sinasabi nga ng mga petitioners ay ito ay hindi constitutional. Una ho dyan, syempre, yung opisina ho na Vice President Duterte. Ang ikalawa naman ho ay grupo ho ng mga abogado at mga concerned citizens. Ito nga ho ang pinamumunuan ni Attorney Israelito Torion. At kung maalala nyo po, si Atty. Israelito Torion ay siyang abogado din ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga kaso. At naghain ho sila ng mga petisyon para ibasura itong impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. At kahapon nga lang ho ay naglabas na ho ng kautusan, no? Unanimous decision ho ang Korte Suprema na nagsasabi na ang impeachment ang articles of impeachment ni Vice President Duterte ay unconstitutional dahil lumabag daw ho ito sa 1-year bar rule. Kaya ito ho, sa ating usaping legal ngayong Sabado, idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa paglabag nito sa 1-year bar rule sa ilalim ng konstitusyon kung saan hindi maaaring mag-initiate ng impeachment complaint laban sa isang opisyal ng higit isang beses sa loob ng isang taon. Sa unanimous decision na inilabas ng Korte Suprema, sinabi din nito na nagkaroon ng paglabag sa karapatan ng Vice Presidente sa due process na nasasaad din sa konstitusyon. Pinaalala naman ng Korte Suprema na hindi nito inaabsuelto ang Vice Presidente sa mga paratang sa kanya at ang susunod na impeachment complaint ay maaari lamang i-file simula Pebrero 6 ng susunod na taon. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, July 26, 2025, ano ang reaksyon mo sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ulitin lamang ho natin, ano ang reaksyon mo sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang isa sa mga petitioners laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at ang Dean ng Jose Maria College Foundation Incorporated College of Law, si Attorney Israelito Torion. Magandang araw, Attorney Torion. Welcome back sa Usaping Legal. Ako po si Attorney Danny Galang at kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Hello, good morning. Good morning po sa lahat ng nanonood ng Usaping Legal at nakikinig sa radyo din ng Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Good morning, everyone. Sir, ito ho, no, ang grupo niyo ho ang isa sa mga petitioners para ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ho yung, first of all ho, ano yung reaction ninyo sa naging desisyon ho na ito ng Korte Suprema? Well, overjoyed. No, I was at first surprised because even if I believed in the cause of our petition, I did not expect that it will be unanimous. No, it was at first akala ko 15-0, 13-0 pala, may dalawa pa lang hindi naka-participate. As a matter of fact, hindi ko pa nabasa lahat-lahat ng desisyon kasi kapag kahapon kasi may klase ako kagabi. And then I had to answer some interviews also in the media. And then may tinatapos din ako na pleading. Di ko pa nabasa. Honestly, kaibigan, di ko pa nabasa. Alright, sir. Pero dun sa naging petition ho ninyo, no, maaari nyo ho bang ipaliwanag paano ho naging labag yung fourth impeachment complaint sa 1-year bar rule sa ilalim ho ng konstitusyon? Well, sa akin pong pagkaalala when we drafted the petition, while I was watching the TV as the events, transpired, nakikita ko morning pa lang, di ba, may sudden, may sudden call for a caucus caucus ata yung term nila, sa House of Representatives. And then, yung iba in interview, hindi nila alam ano yung
subject matter nun. And then, all of a sudden, pagkahapon, meron na-include na in the, agenda sa House of Representatives. And may complaint na sila at i-final na kaagad sa Senate. So, I was thinking as Law Dean, parang mali man ito. How can you prepare an impeachment complaint in a blitzkrieg fashion without really studying the, nitty-gritty of the complaint, without understanding the contents thereof, without assessing the attachments thereof? Sa tingin ko kagad, this violates the verification requirement under the House Rules of Procedure of the House of Representatives and the requirement under Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution. Binasa ko, although wala talagang jurisprudence on the matter kasi iba yung sa Francisco versus House of Representatives and in Gutierrez versus House of Representatives and in Corona, sabi ko may mali ito. So, I instructed my associates in the firm, tsaka marami din kasi akong mga professors of law sa JMC Law School, to study, and then pagkahapon nun, I decided we will file a complaint. So, yun na ang nangyari. We just acted right away, and we filed the complaint based on, principally on three grounds. It violated the one-year bar rule. It violated the due process clause of the 1987 Constitution. Tsaka, it violated the fairness doctrine. Kasi may mga grounds doon na hindi man lang pinagbigyan si VP Sara to explain her side, and then all of a sudden you have an impeachment complaint. Sa tingin ko noon, it violated the immortal cry of strike, but hear me first. Kailangan pagbigyan mo yung tao ng side din niya bago mo siya ihabla, especially when it comes to a high official, a vice president voted by 32 million people, and you will put her position at risk simply because 1/3 of the congressmen whom we voted believe that she should be impeached, and this is done in a blitzkrieg fast fashion without giving her the chance to explain. So yun ang nagiging basihanan po namin nung panahon na yun. And sa lahat po na punto na yun, sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, the Supreme Court sided with us. Alright sir, naglabas din ho yung Korte Suprema ng due process requirements para sa impeachment proceedings. Ngayon ho may mga nagsasabi ho na medyo stretch daw ho at medyo parang naging micromanager ang Korte Suprema. Ano ho ang reaction nyo ho dito? Well, that is the opinion of some quarters. No? May nagsasabi nga na Duterte Court daw ito. Pero this is the same Supreme Court which denied the TRO of the petition that I filed to prevent the delivery of PRRD to the Hague, Netherlands. If you remember, I rushed the filing of the petition for certiorari prohibition to halt the kidnapping of PRRD. Pero na-deny yung TRO ko, and para sa bayan yun, at saka klaro yung grounds ko doon kasi maski Article 59 hindi na follow, he was not brought to the nearest competent judicial authority. Grabe yung ground ko, but the Supreme Court denied it. This is the same court. This is likewise the same Supreme Court which has yet to act on the petition for mandamus for the implementation of Section 31 of RA 9369. Ano yun? Yung manual counting dapat doon sa precinct level. At kaya nagkaletse-letse yung resulta natin. Ang daming nagproprotesta. We filed that complaint ahead of the elections, requested for our TRO kasi klaro naman sa batas na kailangan sa precinct level manual counting para maiwasan yung malwares, maiwasan yung mga hacking. Pero the Supreme Court has yet to act on it. Maybe the Supreme Court has yet to study on it. Hindi kayo nakarinig ng masamang comment galing kay Attorney Dean Torion. Because why? Because I have been trained to respect the highest court of the land. And this is the only highest court that we have in our country. And we should learn from whatever political sides we are, we should learn to respect it.
Ito naman ho, sinabi ho ng House of Representatives na ang pag-initiate sa impeachment ng isang opisyal ay kanilang tungkulin at ang judicial interference o panghihimasok ng Korte Suprema ay maaaring pahinain ang prinsipyo ho ng checks and balances. Ano ho yung masabi niyo ho sa reaksyon na ito ng House of Representatives? Well, I respect their opinion, but I think they are the ones who crafted their own rules of procedure. They should revisit their own rules of procedure. And even their own rules of procedure provide that the respondent should be given the chance to explain. And as a matter of fact, even yung maski may 1/3 vote ka, kailangan pa nga sana yan magpunta doon sa kanilang Committee on Justice. Pero doon, well, let's not discuss about it. But the fact remains is that under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, we all know, we are all readers of the Constitution, the Supreme Court is granted the judicial power not only to settle actual disputes, plus a very important power. And that is the expanded concept of certiorari, which is the power to correct, to check on the other branches of the government whether or not there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So this expanded concept of certiorari has granted the Supreme Court to really see to it whether or not the allocated powers upon the House of Representatives in filing the impeachment complaint is within the parameters set by the Constitution. The Supreme Court is granted that power, no? And such has been the ruling in Corona case. Such has been the ruling in Francisco versus House of Representatives. Such has been the ruling in Gutierrez versus House of Representatives. So, alam na natin yan na may power talaga ang Supreme Court na yan. At saka mga lawyers na nagsasabi niyan, alam na nandyan yan sa mga Supreme Court. 2003 pa yung desisyon na isa na dyan. Oo. So, kumbaga, alam nila yan, and I know that deep in their hearts, the Supreme Court is just doing its job. Alright sir, may mga ilang senador naman ho at kritiko na kontra sa naging desisyon ng Korte Suprema at nais pa rin ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, at may isang senador nga ho na nagsasabi sa Lunes pagbobotohan daw nila itong naging desisyon ho ng Korte Suprema. Posible pa bang gawin ito ng Senado na kahit na inutusan na talaga sila na wag ituloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, wala namang makaprevent sa Senado kung gagawin nila yun. No? It will be a numbers game there. But I do hope and pray that they would also consider the future of the nation. They are elected as representatives of the people, and they know for a fact that if they would do that, it would create a possible constitutional crisis in our country. We do not need that now. We have so many problems already, no? And ang iba namang mga senador dyan na nagsasabi, sana pag-isipan nila ng masyado kasi hindi nakakabuti sa ating bansa. In the first place, why are we so concentrated in the impeachment of VP Sara? No? The only ground sa tingin ko na parang pinagyayabang nila ay yung liquidation daw ng mga intelligence funds na ang COA nga nagsabi na okay daw yun eh. O wala naman sinabi ang COA na i-declare talaga na illegal yun. O wala namang sinabing ganun. Kung baga, if they will really push in the voting come Monday, well, that is within their rights, but I think majority of the senators understand that we only have one Supreme Court, and the Supreme Court is accorded the power to check on other branches of the government whether or not they have acted within the spheres of power granted them under the Constitution. And the Supreme Court has spoken, and Senate, even if belongs to a different department of our system of government, has to follow it. Panghuli na lamang ho, Dinatoryo, no? May mensahe ho ba kayo doon sa mga kritiko at sa ating mga kababayan na patuloy pa rin nagsasabi na dapat na ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte? Sa mga senador po na tahasan na nagsasabi na hindi abogado, no? Merong isa popular pa masyado, no? Ang polite advice ko lang, why don't you enroll naman sa law school?
para at least mag-guide po kayo ng mabuti. Iba kasi yung ikaw mismo ang nandun sa klase at nakarinig ng mga lectures po ng mga professors of law. Kasi senador po kayo, pinili po kayo ng mga tao. You have the moral obligation likewise to know the law as it is, in its essence. So, kasi kung magsasabi kayo ng mga kwento na hindi nyo naman masyadong naiintindihan, this could lead our people to confusion, no? And it is not good for our country to lead our people to confusion because we have so many problems already. And it is incumbent upon you to provide hope to our people. And this hope can further be enhanced if we will make moves that will cause unity to our people and not cause further schism or division of our people. Because at the end of the day, this is the only country that is given by Allah subhanahu wa ta'ala to us. And senators have the moral as well as the inherent obligation to do anything and everything to keep us whole so that we can become a great country again. That is my message, and I hope that sa lahat po ng mga senador, hindi po kayo ma-offend, pero minsan kasi kung nakikita natin sila nagsasabi ng mga bagay na dapat hindi sana sabihin ng isang senador, ay na-hurt din tayo. And we have to express also our strong opinions against these acts. Maraming salamat ho sa pagpapaunlak sa ating programa. Alam ko sobrang busy kayo, Dean Torion. Maraming salamat ho sa inyong oras sa ating programa. Maraming salamat din po, boss. At basta ikaw, boss, I respect you very much. Kung imbitahin mo ako ulit, sigurado po ako magpapaunlak. Thank you, Dean Torion. Si JMCFI College of Law Dean Attorney Israelito Torion. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, pag-usapan naman natin ang darating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 28. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Code of the Philippines, Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark, at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ni numan nang walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa ating mga taga-subaybay. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. Ito, nakatakda ng mga ganapin ng ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Lunes, July 28, 2025. Para pag-usapan ang maaaring lamanin ng SONA ni Pangulong Marcos Jr., makakausap natin ang political scientist at founder ng WR Numero na si Professor Robin Michael Garcia. Magandang araw, Professor Garcia. Attorney Danny Galang po ng Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga, Danny. Maraming salamat sa invitation this morning. Professor, SONA na ni Pangulong Marcos Jr. Ngayong Lunes. Ano ho sa tingin ninyo yung mga dapat na asahan ng ating mga kababayan sa ikatlong SONA ng Pangulo? Well, maraming kailangan i-address si Pangulong Marcos. Sigurado pag-uusapan niya yung achievements sa economy. Medyo maganda naman yung achievement niya sa economy in terms of GDP na nasa 5% consistently. Pero kailangan niyang sagutin yung issue ng inflation kasi nararamdaman talaga yan ng tao. So kahit yung last SONA, yan din yung issue, no? Including yung dun sa rice natin.
So, may mga ginawa naman sila pero hindi pa rin na-resolve ng ganun kaayos. And then may issue din sa edukasyon, no? Yung tinanggalan ng budget para sa 2025 budget. So, naging issue yan sa mga tao. So, dapat siguro sagutin din niya yan. And then, sigurado pag-uusapan din yung foreign policy. Kauwi lang niya galing sa Estados Unidos. Kaya unang pag-uusap nila ni President Trump na one-on-one na bilateral, no? So napakalaking landmark na visit. And palagi ko kailangan niyang i-defend itong decrease nitong tariff rates to 19%. 1% lang yung dinecrease ni Trump, no? Pero sa palagay ko ang sasabihin niya is na tayo pa rin ang isa sa pinakamababang nabigyan ng tariff sa buong mundo, in fact, no? So kailangan niya i-defend yan, kailangan niya i-frame yan. And syempre pag-usapan din yung politika, no? Itong basically dami niya kailangan sagutin tungkol sa kanyang favorability, sa kanyang effectiveness as a leader. Pagkatapos ito kasi yung unang State of the Nation address, no, itong fourth, no, nasa gitna ng kanyang administrasyon. Ibig sabihin, ito yung unang SONA pagkatapos ng midterm elections, which is usually, as we know, ito yung referendum or appraisal tungkol sa kanyang presidency, no? So, palagay ko dapat kailangan niyang i-substantiate itong bagong Pilipinas, no? It is an opportunity for him to substantiate this, to create a compelling narrative behind bagong Pilipinas, because that will be his legacy, and it will set the tone for the last 3 years of his presidency. Alright, sir. So, sa nagdaang taon ho, no, ano ho yung mga nakita nyo naman na mga malalakas na programa ng administrasyon na maaari niya ho nga ibida sa darating na SONA? So, I think maganda ang economy. Yung 5% means that there's yung mga itinanim niya na mga economic policies that attracted foreign direct investments from the last 2 years. No, ibig sabihin, nakikita natin yan ngayon kasi consistent yung economy ng 5%. And then, hindi ganoon kalaki ang unemployment rate, no? Kasi pwede namang lumaki palalo, no, compared sa ibang administrasyon. So I think one of the good things that he may be talking about is yung 5% GDP na nakita natin from even this year, even last year. And then I think yung foreign policy is one of his good achievements, yung pivot back to the United States. Of course, dinidiscredit yan dahil nga dun sa bagong presidency ni Trump. Pero if you look at the past presidency na katatapos lang ni Biden, malakas, ang dami nating nakuhang benepisyo galing sa United States, no? And especially in the context of China's very aggressive activities in the West Philippine Sea. And yung diversification natin ng mga alliances across other institutions, no, across other countries, no. May tinatawag tayong minilateral institutions na kasama tayo. For example, yung trilateral alliance natin with Japan, the US, no, kasama tayo doon. Pati yung tinatawag ng ibang analyst na Quad, no, yung kasama yung ibang mga middle powers o ibang mga emerging powers sa region na may pakialam dito sa Indo-Pacific. So magandang ano yun. These are very good initiatives, foreign policy initiatives, and siya lang nakagawa nun. In fact, hindi nagawa ng ibang presidente. So I think these are the two things that he may be able to talk about, na pwede niyang sabihin, and good results from his administration. Alright, so you mentioned naman kanina yung mga kailangan niyang tutukan, no? Bukod ho doon sa inflation at doon ho sa bigas, no, presyo ng bigas, ano pa ho sa tingin ninyo yung mga dapat pang tutukan o bigyan pansin pa ng administrasyon ho na ito? So, palagay ko kasi yung favorability ni Pangulo ngayon, no, pwede pa siyang ma-improve talaga.
And usually, nakakaroon ng confidence ng tao sa administrasyon kapag alam nilang may strong leadership, kapag alam nilang may solid na programa, na may plano ang presidente. And I think ang mga Pilipino mahilig talaga sa strong leader, no? So, ito yung pwede niyang i-display dyan sa SONA. Kung i-display niya yung strength niya, i-display niya yung kanyang pagka-effective na leader, ito talaga yung opportunity for him to talk about the what his program is, what his legacy is, what is Bagong Pilipinas beyond the slogan and beyond the political slogan and beyond just the logo or the hymn or the song, diba? So what is it really? What are its pillars, no? And wala namang time limit yung SONA, eh. So he can take the whole time, maybe 2 hours to talk about it. I think Filipinos, and I will appreciate it, no? Yung intellectuals, people who believe in him, people who have a stake in the stability of the Philippines, no? They will care about those things, and I hope the administration will, really capture the hearts and minds of Filipinos, because the SONA, while you talk to the policy elites, yung mga congressmen, mayors, the dignitaries, it is a very well publicized event. It means that you also not just speak to the legislators or the policy elites and political leaders, other political leaders of the country. You also talk to the 110 or 16 million Filipinos currently. So makikita ng buong taong bayan yan. In fact, even abroad, no? Makikita, of course, OFWs, titingnan din nila yan. But also, it also speaks to other countries, no? About the confidence that they could get because of the Bagong Pilipinas political slogan. So mahaba pa ang administrasyon ni President Marcos. And I mean, I think Bagong Pilipinas is off to a good start. It is a good narrative, but it needs more more substance. It needs more a narrative that will support and continue to make it strong, in the next 3 years. So ito naging mababa no, bumaba yung approval rating ni Pangulong Marcos Jr. lalo na ho pagkatapos ng eleksyon o di kaya pagkatapos ho nung pagkakakulong, no, o pagkakadetine kay dating Pangulong Duterte sa ICC. And nakabawi ho ito, no, eventually after ng election. Sa tingin niyo ho ba, tumatagos ho ba sa ating mga kababayan yung mga magagandang programa at ginagawa ng ating Pangulo? At dahil nga ho, kabilang na nga lang ho kung nababahiran ho ito ng politika, tumatagos ho ba ito, nararamdaman ho ba ito ng ating mga kababayan? Well, syempre, ang mga kalaban ng Pangulo, very active, no, in trying to discredit all of the achievements of President Marcos. I don't think it's a productive thing to do, to be honest. I think it's distracting us from what we're supposed to really do. And sa palagay ko, with effective communications, with the new leadership at the PCO, palagay ko mako-communicate naman itong mga programa ni Presidente. Kaso palagay ko hindi ganun ka-consistent itong parang strategic communications ng Pangulo, no? Hindi ganun ka hindi pa consistent, no? Parang they're still trying to find the right person, trying to strengthen the institution, no, in Malacanang, to communicate the good achievements of the president, no? And to also deflect what the opponents are saying. So I think mga ibang tao, palagi ko nalalaman nila yung magagandang sila. Mataas pa naman yung suporta kay Presidente. Pero yun nga, maraming opportunities na kinukuha itong mga kalaban niya to discredit the President. So yeah, I think maraming kailangan gawin ang bagong PCO secretary, maraming kailangan gawin ang kakampi ng Pangulo at even the media who are allies of the president and this administration.
Maganda yung na napunto nyo na talagang strategic communications lang talaga yung kailangan, no, para maibahagi yung magagandang programa ng Pangulo sa ating mga kababayan. Ito ho, naglabas ho ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. So sa madaling salita ho, hindi na ho matutuloy yung impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa tingin nyo ho, paano ho ito makakaapekto dito sa magiging termino pa ho ni Pangulong Marcos Jr.? Well, napakalaki ng effect niyan. Siyempre, the presidency is a political institution, no? Ibig sabihin that you need political power, you need political legitimacy in order to get things done, no? Including important pieces of legislation and policies. Yung SONA, in fact, dyan yan sinasabi, yung mga priorities ng presidente. But I think itong lumabas na desisyon ng Korte Suprema, although lumalayo si Presidente dyan sa usapin na impeachment, in fact, he has not officially said that he's part of it, he doesn't endorse it necessarily, we know naman that it's attached to the people who supports him, like for example, si Speaker Martin Romualdez. Most especially him, in fact, kasi siya yung pinaka-close kay Marcos in this regard. Although alam natin may konting rift din sila, we know that it really emanated from the Speaker, who is a close ally of the President. Ang point ko lang is parang naging additional blow against Marcos ito. And yung timing na nangyari before the SONA, no, where he will project strength, na di-discredit itong parang posturing ba na syempre gusto mo magbukang matalino, magaling, malakas, pero meron nangyari right before that. So parang sinapak si President Marcos ditong and yung administration niya, no, ng mga kanyang kalaban. Pero hindi pa huli na ang lahat Alam naman natin na marami nang nangyayari, no, including yung pagkakulong ni former President Duterte. Marami pang mangyayari talaga. The Senate can still choose to ignore the Supreme Court decision, although that will really put us in a very conflictual sort of situation where all branches of government are very actively against each other. No? So the Senate against the Supreme Court, and then of course the President and all the rest. So it does affect the ability also politically of the President to proceed with his plans, as I said, but also to project support in light of the 2028 elections naman. So, apektuhan yan kasi akala natin malayo yan, pero sa totoo lang, napakalapit na ng 2028 presidential elections kasi ang filing of candidacy is October 2027 and mag-2026 na. So, ibig sabihin, they have to decide who they will deploy as their standard bearers, no, itong president, and whether they could continue their programs, whether they could still be in power, no. So, napakabilis na lang yan. Palagay ko 15 months, 12 to 15 months will already be, that's just a few months away, no? So, in the next few weeks, in the next few months, we'll see really our politics reflect the dynamism, in view of the 2028 presidential election. So, itong nangyari na to, it really gave Vice President Sara Duterte the legitimacy, the more legitimacy to potentially make a run for the presidency in 2028. Alright, so ito pang despite na itong mga nangyayari na ito ng hindi matuloy na impeachment ni Vice President Duterte, itong pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, ito, posible pa rin ho ba na tumaas pa rin yung approval rating ni Pangulong Marcos Jr. at talagang makita ho ng mga kababayan ho natin yung mga magandang ginagawa niya labas dito sa politika ho? Oo naman, I think marami pang pwedeng gawin ang presidente. Yung sabi ko nga, people like strength, no? If this is just my unsolicited advice, he could in fact put his name on the line when it comes to impeachment. He could say that he is in favor, or against the impeachment. Just para siguradong may position siya dyan. I think people will appreciate that he speaks on an important issue. Na alam naman ng tao na
na meron din siyang hand, no? So, palagay ko it will project strength if he says na, okay, I cannot have a vice president who opposes me, no? Kasi hindi maganda na nag-aaway-aaway. Sila naman yung naunang nakikipag-aaway sa amin. Diba? So, pwedeng niyo sabihin yun. Hindi naman ako nakikipag-away, but if we will have to work for the country, then kasalanan niya ni Sara Duterte. Di ba nanggugulo lang sila, namumulitin, nagnanakaw pa. Right? So, these are things that he could say. In fact, palagay ko yung strategy na naghuhugas kamay siya, it doesn't work. So, maybe it's an opportunity for him to really say that he will be behind the impeachment and that he needs unity of command, unity of government, and at this time that there are problems, that we need unity, no? And if he ran with the platform of unity, diba? The person who's sowing disunity is actually the vice president, and you know, there are many ways to frame it. Maraming opportunities talaga to frame it. But not just on political issues. I'm actually looking for that. Sabi nga natin kanina, yung to substantiate the Bagong Pilipinas slogan, beyond it just being a slogan, ano yung policy platforms, no? So, ibig sabihin, pwede niya talagang i-lay down ano yung gagawin niya in the next 3 years. Na magbubuhos siya ng pera sa infrastructure, sa education, di ba? Saan niya ilalagay yung budget? Ano yung mga big moves and big programs na gagawin niya? Para, it could be bold, no? This could be an opportunity to be very, very bold, big programs. And as you can see, in past administrations, kaya napakalaki pa rin ng support kay President Duterte kahit hindi maganda yung ginawa ng drug war. Personally, I don't like the drug war, and I think many people will agree, no? Although many people support the drug war because it is a bold program, action of government. It gives the president or the presidency during that time parang an air of strength and leadership, which people want, no, from their president as the highest, elected official of the land. So, yeah, pwede talagang maging bold si President Marcos. Mas maging bold pa. Alam ko, nung last SONA, marami na siyang ginawa, yung Pogo. Diba, sinabi niya na ban yung Pogo. So, these are good things, no? So, this year, yun yung hinihintay ko. Ano yun, yung program na yun? That will define the next few years of his presidency. So, yeah, these are all opportunities to improve his approval rating. And I really look forward to, I think there's a lot of things in store for the Philippines under the leadership of Bongbong Marcos. Alright, very enlightening ho yung mga naging diskusyon ho natin. Maraming salamat ho sa inyong oras, Professor Garcia. Thank you. Maraming salamat din. Si Professor Robin Michael Garcia, isang political analyst at founder ng WR Numero. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, pag-uusapan, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong mga katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Happy viewing ho sa lahat ng mga nakikinig ho sa atin. Siyempre sa Radyo Pilipinas at nanonood din ho sa Free TV. Happy viewing to Maria Bernadette Olasiman. And ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre ho sa mga nasa Facebook din ho sa ating live stream. Attorney Danny Galang Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre wala lamang ho tayong oras ngayong araw. Magbasa muna tayo ng ilang komento sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, July 26, 2025. Ano ang reaksyon mo sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte?
Ito from cellphone number ending in 5011 from Bohol listeners. And happy viewing ho sa lahat ng mga nasa Bohol ngayon. Sana hindi naman kayo masyadong nasalanta ng bagyo. Pambihirang buhay to, pati ang ating Supreme Court gumawa sila ng ibang definition. Ano bang ibig mong sabihin na Sir Torion, porque nakuha ka ng big vote, kahit nagnakaw, gawin na lang exempted kasi binoto ka ng 32 million. So at para bang palabas muna na pwede kang mag-corrupt ng maramihan kasi exempted ka nang binoto ka na ng marami. Ayan ho, maraming salamat ho dun sa nag-message ho sa atin. Pero ito hindi pa naman ho napapatunayan na talagang nagnakaw ho si Vice President Sara Duterte. At ito ho yung mga allegation lamang until proven ho, no, ay siya ho ay mananatiling inosente pa din. At syempre, nilinaw din ho ng Korte Suprema na hindi ho nila sinasabi na si Vice President Sara Duterte ay tinatanggalan na ho nila ng responsibilidad, no? Hindi ho sinasabi na talagang binabasura na ho yung kaso at yung mga allegation ho sa kanya. Ang sinasabi lamang ho nila ay hindi ho na sunod yung mga technicalities. Katulad nga lang ho ng 1-year bar rule na sinasaad sa ating konstitusyon na hindi ho pwedeng mag-impeach ng higit sa isang beses, no? Sa ating mga impeachable officials sa loob ng isang taon. At yung sinasabi ho nila na right to due process na ating Vice President Duterte ay hindi ho naobserbahan. Yun lamang ho yung sinasabi ng korte. Kaya ho nila sinabing unconstitutional yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ho nila sinasabi na talaga namang wala na hong responsibilidad o di kaya ho na-acquit ho itong ating Vice President dun sa mga allegation, mga seryosong allegation ho na ibinabato ho sa kanya. Kaya yan ho, tinan ho natin, nagbigay ho sila, hindi ho pwedeng mag-impeach hanggang February 5, 2026. So tingnan ho natin kung February 6, 2026 meron ho bang maghahain ulit ng panibagong impeachment complaint. Ay ayan ho, ang aabangan ho natin sa susunod na taon. Eto, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.